Ano po yung araw at circumstansya yung konteksto na sinabi ko na pagturo ng Apostoles Nicolaita? Linggo. Siyempre, linggo naman na dito. Last week lang ba yan? Francis, matagal na. Tagal na yan. Okay. Ano yung konteksto? Hindi, parang yung... Actually, hindi gano'n ang ibig sabihin. Hindi yan ang ibig sabihin. Siyempre, hindi ko pa naman aralin eh. Kaya gusto ko malaman paano yung pagkakadinig, paano yung pagkakasabi ko, kaya akala yun ang turo ko. Sabi ko ninyo, ganito, Francis. Kung doon lang tayo sa turo ng mga apostol, Nicolaita tayo. Ganito. Doon lang tayo sa turo. Sinabi ko eksakto. Naalala mo yan? Taon na ba yan? Ito, wala si kapatid naalala Parang may comparison sa iba kasi apostol na sinatukoy mo kaysa daw sa apostol na nakalugat na talaga ito sa Biblia. Sino ang apostol? Yung mga nakapakilala ng apostol. So may binanggit ang ibang apostol. Pwede naman natin Apostol na buhay ngayon. May video naman. Hindi ba yun? Pero sa pala ganito, sa akin ganito po Yung naman, mga hanapin ko ba napag-usap yun ganito, no? Basta ang pinakamahalaga niya na sinabi malunti ang mga kapatid na bilang naniniwala sa hukom, dapat tayo magpahukom. Magpahukom tayo. Kung meron tayo na aral o turo na meron nila doon na hindi ayon sa aral ng mga apostol. Dahil kung ayaw naman magpatuloy, magpatuloy. O sige, gusto ko lang malaman. Brother Minan, ano yung circumstansya no? Sinabi ko na pag dito lang sa turo ng apostol Nicolaita yun. Actually, hindi yan ang ibig ko sabihin. Ano nga yung buong konteksto? Ano yung buong Mga sentence? nagpapakilala ng apostol. Ano? Parang kung tayo ay nakabase lang dun sa isang aral, parang kung hindi natin kukunin yung iba. Hindi ka naman kapatid, kulang yan. Pasok kasi pwede naman natin i-invest yan eh. Anong araw yan? Anong kailan yan? Ilang buwan na yan? Linggo yan, linggo. Alam mo kapatid, hindi ko lang na-record ha kapatid. Yan yung petsa. Kapatid, pasensya na kayo. Hindi ako, ayaw ko mong sinungaling. Kaya ako na nasabi naman ito, talagang medyo yung marinig ko yun, nakapiling talaga ako. No? Na di umano, magbibili ka ng babasahin, kaya ni apostolic doctrine. Kumbaga sa napapiling ako. Kaya kumbaga sa ganito kapatid, basta ang sa akin, nasabi niyo po yan, Sunday. Dalawang Sunday po yan. Narito pa kapag na Norman. Nung una, wala si Brother Norman. Dalawang beses yan, kapatid. Ano yung Sunday? Siguro yung concern na ni Pastor, ipaliwanag mo na lang yung... Brother Minan, papaliwanag mo yan. Hindi na si Pastor yung pinoconcern ko eh. Gusto ko malaman, maalala yung time na narinig niya yan. Kung narinig niyo rin, ano yung sinasabi ko? Sabihin ko, yung naalala ko lang. Kasi meron kang pinagkukumparahan patungkol doon sa mga aral ng apostol. Although, ang apostol na tinatukoy May ibang apostol ako tinutuloy. Oo, meron kang apostol na tinatukoy. Buhay na apostol niya. Buhay na apostol. Di ba may gano'n ka? Oo, hindi ko nga maalala kung binanggit ko yun dati. Binanggit mo yun na kung doon ka lang makinig, Nicolaita ka. Okay. Nakuha ko. Berman, Minan, sa'yo, ano yung naalala mo? Ang sa akin, yung pagkukumpara ng aral. Pagkukumpara ng aral dun. Kasi, naniniwala ko, never ka nagsalita ng apostolic doctrine. Pag hindi, yun nga tinuturo natin, ba't natin Kaya lang, isang mo sa tikore. Lumibigay tayo ng apostolic doctrine na class. Sasabihin, ang nagniwala sa turo ng apostol Nicolaita. Medyo kabaliktunaan. Opposite paradox. Enigmatic. Kay Krista, nakikinig Sa aling pa ho kayo.
na dapat natin na i-accept o ituro ang lahat ng turo ng mga apostol o yung iilan yan? Dapat sa kayon. Matagal na puro yan. Lahat po, lahat. O Kaya ngayon, bibigay ko rin lang yung sitwasyon na siguro napagkamalan ito, pakinggan nyo. Hindi, sandali. Yung ibang apostol, wala na problema yan. Yung mga ibang buhay na iba yung mga nasa magulang apostol. Hindi mo na buhay na apostol. Dito na tayo sa napatay ng apostol. Nasa progressive revelation pa yung mga namatay na apostol. Pangalawa, yung hindi sinabi, dapat ba natin, hindi mo sinabi, dapat ba bang tanggapin na Yung lahat ng turo. naalala ko na. Hawig din sa atin ng ito. Ngayon, nasa progressive revelation tayo ngayon. Nalala ko na ito sa kanila. Okay, gusto ko lang paliwanag, no? Dito muna ngayon. Naipaliwanag ko na ito noon, naalala ko eh. Matagal na. Hindi lahat ng tao pantay-pantay ang abot. Naalala niyo, sinabi kayo? So, hindi mo pwede ikahon na pag hindi naabot yung aral namin, Nicolaita kayo. Ganyan nangyari sa iba. Dito, yung binanggit kanina na willing magpakorek, yung Berean Spirit, merong tinatawag na master key doctrine. Yung mas mahalaga. At meron specific key doctrine. Yung binanggit kanina sa verse, huwag tatanggapin, master key yun. Kasi kung specifically, lahat ng tao hindi pantay-pantay, may nagkakamali eh. Porque lang nagkamali yung tao, tatanggapin kapatid na hindi kumakatas sa master key. Ayaw niya sa master key. Ayaw niya ng patas na pagsasaliksik. Merong kapatid ang gusto niya, pag hindi pareho sa kanila, pag hindi pareho sa kanila, wala ka na. Okay? Hindi ba naman awkward na compromise lang? Pero, ang master key, ganito, tuloy ang alala. Kasi ngayon walang naka-perfect. So, pwedeng nagkamali ka, pwedeng nagkamali ako. Ang tatanggapin mo, yung may mababang loob, aral ni Kristo yan, ha? Na may pag-ibig sa kapatid, na papakinggan mo na bago mo hatulan, na mag-aaralan kayo. Yung master key na aral ni Kristo, doktrina, yan yung gawin mo. Paano mo makuha pa yung ibang specific key? Para magkakasundo tayo. Ano maliwanag sa Biblia? Mag-humble down tayo isa-isa. Ano yan? Diba? Parang magbibigay ka ng protocol, paano mo matatanggap pa yung ibang mga pahayag? Yun. So, ito yung sinasabi dyan, na pag merong kapatid na ayaw tumanggap sa aral, meron din second dyan. Yung binanggit kanina ng talata, pwede rin dito second dyan. Yung pinapaliwanag ko sa second dyan, ano niya, parang Nicolaita yan, kasi huwag nyo na, layuan nyo sila. Itong second dyan, huwag nyo tatanggapin sa bahay. Oo, papasok. Diba? Oo, kamayan, huwag mong batiin. Oo. So, ilagay natin sa konteksto na yun, talagang kalaban niya yung master key. Alam mo, kahit pa tumama siya sa lahat ng specific doctrines, pero kinamumuhian niya yung master key na yan. Nako, hindi na siya tumanggap sa aral ni Kristo. Kasi yan ang simula yung aral. Kasi yan ang susi sa lahat. Mabuksan mo lahat. Pag wala kayong master na susi niyan, kahit natsambahan mo yung lahat na specific key, wala ka talaga sa Diyos. Kasi sarado ka mapanghatol ka maling hukom ka bias na hukom ka So, ito yung ngayon. So, sino yung Nicolaita ngayon? Pwede ilalagay ko lang dun sa sinabi niyang term. Yung Nicolaita ngayon, apostol na siya. hindi apostol ngayon. Yung, kung kunwari, siguro natanong ako dati, matagal-tagal na, natanong ako ng Pastor Dami. Pinaliwanag ko, naalala ko, pinaliwanag ko ito
Ibig sabihin, hindi ka magkukulong doon sa naabot mo lang. Bukas ka, yun ang kukulong, yun ang Nicolaita. Kunwari, hindi na ako makikinig sa iba, hindi na ako tatanggap sa iba. Ito, Aquiles number 1. Pinaliwanag ko to rin to, sinagot ko to noon. Hindi lahat ng pahayag na pahayag sa mga apostol noon. Amen. Yan, naalala ko. So, kung ayaw mo maging berean, ayaw mo maging bukas, gagamitin mo isang apostolic doctrine, pero sarado ka. Nicolaita. Ginagamit mo lang yung pangalang apostolic doctrine. Pero kung totoong sinusunod mo yung apostolic doctrine, meron tayong master key. Meron yan. Pero meron magsasabi, maraming gumagamit ng term apostolic sila. Pero Nicolaitanismo ang ugali, ang asal. Ang master key nila, takutan, bulungan, hindi na patas ang kumparahan. Iwas kayo dyan, serpente mga yan. Iwas kayo dyan, mga hukubuko yan. Iwas kayo dyan. Yung pananakot nila sa tao, ay minsan pangalan ng tao ang panakot eh. At pag grupo niyan, iwas kayo dyan. Yan yung kalaban ni Kristo. Yun yung hindi dapat Kasi, yun, matindi yun mag-infect. Nakakasira ng buhay nga yun, pati mga anak. So, yung noon, hindi ngayon ngayon yung abot natin eh. Abot natin, hindi pantay-pantay. Kailangan umaabante tayo. Ang kinakalaban ko rito yung nakakahon na aral. Alam mo yung nakakahon? Set. Pero yung kahon, hindi set ang meaning. Yung set ay, what's yung Tagalog na set? Isang grupo, isang kumpul. Isang set of doctrines. Ito yung nangyari sa lahat ng samanan ng Nicolaita. Ang set of doctrines, yan ang tinatawag ng articles of faith, o credo, o dogma. Parang, master key nila yun. Yung set of doctrines, master key nila yun. Halimbawa, kailangan nagsasabat ka sa Sabado. Kasi pwede kang hindi magsabat sa Sabado, pwede magsabat sa ibang araw. Tapos, huwag ka kakain ng bawal ng pagkain. Diba? Kailangan vegetarian ka. Meron mga ganun. Ginagawa nilang master key. Yung mga, dinabali yung mga eternal significance. Ito basta kailangan vegetarian ka. Basta kailangan sabatista ka. Basta kailangan may pet doctrine sila. Set of doctrines. Master key na rin nila yun. Ginawa nilang master key. Pero pwede natin ipakita alin ang mas magandang master key. Kasi mayroong panahon hindi pa napahayag yung sabat nila eh. So papasok yung talagang pagkaberyan na walking in the light. Ito yung mas malawak na master key. Sabihin natin, hindi mo lang napag-usapan kung tama o mali yung specific key. Specific key yun eh. Specific key na pagkamalan nilang master key. Yung iba, bigkas ng pangalan. Pag hindi tama ang bigkas mo, impyerno ka na. Madaya, hindi nila sasabihin bigkas. Pag mali ang pangalan, na alam mo, Jesus. Yan ay hindi pangalan talaga. That's kasi kaaway yan, ganun-ganun. So, yung master key nila, grabe. Ngayon, kung babalik tayo sa Biblia, yun pa yung tamang master key. Baka kayang patunayan sa Biblia, ano yung tamang master key? Hindi maganda yung term pet doctrines, ayaw din nila yan. Pero pag sabi natin set, hindi lang yan isa. Kasi yung tinuturo natin pag-abirin, isa eh, di ba? Yung set of doctrine, medyo marami-rami yan. Kailangan, may church ages, kung sa end time, may gumawa ng gano'n, sabi sa akin ni Bar Arlene nung level 1 pa. Kailangan tanggapin ng 5 or 7 fundamental doctrines sa Islam. May gano'n, 5 pillars of Islam. Kailangan may tandaan. Pag sinabi set, hindi lang yan isa. Hindi lang yan isa. Nailanong kasi ako, parang experience lang daw. May nagsasabi na ang aral nila ay galing sa apostol. Binabasa nila yung Bible. Binabasa nila yung Bible. Kung ano yung nabasa nila sa Bible, ay iba doon sa interpretation na lumalabas based doon sa kanilang binabasa. Okay, o nga pala, yung tinanong ni Minas, tinanong ni Barley ito, gusto ko rin sagutin ha. Tinanong ni Bardani. So ito bubukan na ito. Kasi yung tanong ko kanina,
agapin po ninyo ng inyong pakinig. Tanong ko. Sang-ayon sa... Naibaba ko yung si Dodoy na lang Iayos mag-taas. lang na yung ano. Dodoy yung punta kasi yung taas na yun. Para dito. Sige, tuloy niya. Malakas ang boses niya. Sang-ayon ba po kayo na dapat natin ituro ang lahat ng turo ng mga apostol na nasa Biblia? Sang-ayon ba po kayo? Sinagot ko na kanina, opo. Okay. Ngayon, yaman sang-ayon po kayo doon. Pwede ba ho natin talakayin kung ano sa next? Kung ano-ano ang lahat ng mga turo ng mga apostol na dapat natin sang-ayunan? Kasi ganito ho eh. Ako na, tama yung sinasabi ko ng ilan eh. Merong mga nagpapahayag, sabi nila turo din ng mga apostol. Pero kapag chichitin mo sa Biblia, iilan lamang yung kanilang itinuturo na turo ng apostol. Pero ang dami mga iniwan. Siyempre, pinipili lang. Halimbawa, verso example na kanina. Halimbawa, yung baptism in Jesus' name. Turo ng mga apostol. Yung haba ng buhok. Turo ng mga apostol. Yung panalamin. Turo ng mga apostol. Eh yung ilan? Yung panalangin. Hindi naman turo ng mga apostol. Kung manalangin, nakatayo. Ang ibig ko po ganito, upahintulutan ko lang ng bawat isa. Na bigyan po natin ang tinatawag na na pag-i-schedule. Alamin natin kung ano lahat ng mga turo ng apostol ayos sa Biblia. Yan ang kasunod yan eh. Okay. Ngayon, kung alam po ninyo, kung alam po ninyo lahat, tignan natin. Sige. Okay, magpatuloy tayo, no? So, sarap na. Or Francis yung tanong. May sasabihin ko kanina na interrupt. Ano mo malalaman na... Paano malaman? Okay, salamat po. Kanina, ang sabi ni Cardani, nakasulat. Dadagdagan ko yun. Yung nakasulat, nasa Biblia. Pero, may action pa yung tao. May gagawin pa yung tao. Kaya pumasok yung term pag-gabirin. Kasi, hindi for, lahat naman nagsasabing Biblia sila eh. Di ba? Ngayon, lahat ng nag-aangking sa Biblia, meron silang kailangan asal para matupad yun na sa Biblia, para lumabas yung katotohanan sa Biblia. Doon napapasok yung attitude. Kaya nga ginamit ko yung term pagkabirin kasi. Meron kang dapat na asal para yung katotohanan sa Biblia mapatunayan. Amen. Bigyan ko halimbawa. Pagpapas yung dalawang tao, naglabasan sila ng ebidensya at isa sa kanila tama. Magiging maliwanag yung tama at magiging malabo yung mali. Nako. Ngayon, dahil may pagpapakumbaba, ang mangyari, pag naiintindihan ng taong malabo ang unawa niya, susunod siya dahil sa salita. Yun yung isang katangian ng pagkabirihan na hindi nila naiintindihan, hindi nila lang basta-basta. Kasi paliwanag mo na mahal, binigyan ko lang detalye na yung dapat na asal. So, bukod, lahat ng nag-acting Biblia, kailangan meron pa silang action dun eh. Ano yung action nila dun eh? Madalas kong pinopost dun sa Facebook, inuubos mo yung ebidensya ng ibang tao bago mo hatulan. Kung hindi mo inuubos, mag-hold ka. Hang ka. Balik ako sa sinabi ko kanina. Sa panahon natin ngayon, walang sakdal. So, paano tayo magiging sakdal? Unti-unti tayong nag-aaralan hanggang matuhig tayo papunta sa kasakdalan. Kung isa doon hindi patas, yung isa doon hindi Berean, wala na mangyari. Pero makikinabang yung Berean. Bakit? Yung Berean, mamumulot. Yung Nicolay ka hindi. Ano na lang siya, mababalong na lang siya, mababansot na lang siya. Pero kung parehong Berean yun, pero isa sa kanila may mali, isa sa kanila tama. Magtutulungan yun. Kasi hindi naman lahat ng paksa. Tama lagi isa. Minsan nakakapuntos din yung kabila. So parang tulungan niya. Ganun din yung tunay na iglesia. Okay, ayaw. So,
Itong balik sa number 1. Yung mga nasulat ng apostoles, hindi lahat napahayag pa. Kasi may ipinapahayag pa sa darating na panahon. Yung Book of Revelation, yan ang hindi pa nahayag sa mga apostoles. So, yung Book of Revelation, gagamitin matindi yung pagkabelayan na pansala. Kasi may gagamitin din mensahero sa huling panahon, magpaliwanag. So sa lahat ng paliwanag nun, paliwanag si Bernard, paliwanag si Ellen G. White, paliwanag si Wesley, ganyan-ganyan. Naglalaban na sila o hindi? Hindi man sila naglalaban. Pero may mas maliwanag, may mas hindi. Yung mas maliwanag, makakalakad ka dahil real ka. Pero hindi mo sila husgahan dahil tinapos sila ng apod. Tinapos si Luther, tinapos si Wesley. So ang tinitignan ng Diyos pa rin, yung puso, na nasa yung si Kristo, nasa yung Espiritu Santo, at kaya meron kayong master key. Yung ganyang klaseng asset, yung ganyang klaseng protocol, meron pa, yung ganyang, yun yung aral ni Kristo na kailangan meron ng bawat isa. Hindi mo alam lahat, pero nasa iyo si Kristo, kaya tama yung asal mo. Natatanggapin ka sa bahay. Kahit ba yung saksi ni Jehovah, tinanggap mo eh. Kahit ba yung SBA, tinanggap mo, INT. Dahil tama yung galing niya. Nakikipag-aralan siya. Pero yung dating niya, nananakot na, linis siya. Ito tama, tapos nagbubulong na. Gumagawa ng division, nakasulat sa Biblia. Markahan yun. Merong nananadya talaga. Madali lang patunayan kung nandiyan lang siya para mag-Nicolay ka ng tao. Pwede niya markahan yun. Ito, may pa kung sabihin. O sige. Set of doctrines. O sige. Tanong na. Meron din kasi sa mahayag si Pablo na sa ikalawang Korinto, na ang mga tinawag ng Diyos sa bagong tipan sa English able minister of the New Testament. Yun eh. Na ito ay humawak ng aklat. Sabi ni Pablo yan sa press. Na sa akin naman ay nagpapaging sapat sa mga ministro ng bagong tipan. So itong sapat ng ministro ng bagong tipan, ang hawak talaga nito ay kasulatan ng apostol o buong Biblia. Ngayon, kaya nga, sinigit dito ni Pablo yung salita. Yung mga nagtuturo ko na nakabase na lang sa letra at hindi espiritu, nakakain. Oo, okay. Di ba gano'n kasi? Halimbawa, bago kasi dumating ang mga apostol, nauna yung tipan, di ba? Nang dumating si Kristo, ginagamitan si Kristo mismo na kasulatan tungkol sa kautusan ni Moses. Ngayon, yung sinasabi kasi dito ni Pablo, nag-quote siya tungkol sa kautusan niya sa mga Yes, na bato. Pero ang punto ni Pablo doon, may mga able of the New Testament, no, ng ministro ng New Testament, apostol yan, na tumatangan sa kasulatan niya. The problem is, pag wala yung espiritu doon, sa loob doon, ang kasulatan ito, sinabi ni Pablo, magiging itik na nakamamatay. Ang tanong ko kasi doon, kaya nga sabi ko kay Pastor David naman, kung may mga nagpapakilanang mga ngaral sa panahon natin at ang hawak, yung kasulatan nasulat sa panahon nila Juan, hanggang sa namatay sila, na ipinapangalan ngayon ng mga buhay ng ministro ng New Testament, no? Able of the New Testament. Kapag wala po yung espiritu doon sa loob, espiritu ng Diyos, espiritu ng pahayag. Kasi ang espiritu ng pahayag, Pastor, hindi po nakikita, hindi yan Anong mangyari pag wala? Pag wala yun, hindi ito magiging buhay. Ibig sabihin, hindi ko tinatawagan ko yung Biblia, Pastor. Kundi, ang nagpapakilala po sa tunay na kasulatan, yung Espiritu ng Diyos na nandoon sa mga aral. Yun ang revelation. Yun ang tanong mo. Yun ang pahayag. Oo, sige. Sasagutin ko. Brother Francis, pakihan mo. Yung the letter to it. Okay. Salamat sa tanong. Gusto ko itagos. Alam mo, konektado yan. Diba, nagbabanggit na ng pagkabera yan?
Alam mo ba, lahat ng mga denominasyon nagkukuha din ng letter kilid, pero hindi emotion nila yung tao. Eh, mali yung interpretation mo eh. Okay. Ganito. Yung spirit, given life, ganito yon. Di ba pag dumating ang Espiritu Santo, dadali ka sa lahat ng katotohanan? Yung Espiritu Santo magbibigay sa'yo ng tamang asal, yung pagkabirihan na asal. Bakit? Pakita ko sa inyo ha. May titik. Pero, paano natin mapapatunayan? Di ba sinabi natin? Gusto papasok pa tayo sa detalye. May isang nag-interpret. May isang nag-interpret. Pareho silang nag-interpret sa titik. Pero, isa sa kanila mas mali, isa sa kanila mas tama. Gusto papasok ko sa detalye dahil sa tanong. Ano mangyari doon sa mali? Na-expose. Ano ginagawa ng tao pag na-expose yung mali? Ha? O, nag-Nicolaita. Detalyehin natin. Anong kilos ng Nicolaita? Nagalit. Broadbeast, isa yan. Broadbeast. Hindi lang broadbeast. Kasi broadbeast masyadong halata. Mawala. Broadbeast na yan. Simple, hindi siya nagwawala. Hindi nakikinig. Sagdag. Tanda mo yung unbelief is ignorance, di ba? Repent from ignorance. Ano, hindi nakikinig. Isa pang word. Umiiwas! Sundan na yung epic ko. May tinatanong ako, umiiwas sumagot. Yes. Minsan ako tinatanong, Sinasagot. hindi, minsan natatakot ako sumagot eh. Pero pinipili ko sagutin, Yes. 1 Peter 15. Marunong ako umamin kung hindi ko kaya sagutin. Di ba, pinapaamin ko yung mga Manis. ABD. Sabi ko, aminin mo kung hindi mo masagot, palulusutin kita. Ayaw mo rin aminin. Kahit man lang maghingi na lang ng permission na hindi mo masagot, ayaw rin sabihin. May pride. Papakita na... So, ibig sabihin, how do you expose? Na yung isa nasa titik lang, yung isa talaga may espiritu ng buhay. Kasi pag kinompare mo na yung tama sa mali, yung maliwanag na sa Bible, kailangan lang meron ka rin skill, kaya meron, di ba? Kailangan na skill para ma-expose yung kabila. Paano mo expose? Sinasagot mo yung tanong niya, pero hindi niya sinasagot yung tanong mo. At maayos yung pagkakalatag mo. Siyempre, bilang na iba, ang galing mo paikot lang yan eh. Talino kasi. Meron ng taong ganun. You need other skill para yung nagpapaikot, mahuli mo. Nawa mo? Kunwari, ako raw ay tuso, no? Magaling ang mga tuwiran. Magaling ang magpalusot. Kaya pinapaikot ko lang isip ng tao. Pwede naman i-expose yung mali mong doktrina. Hindi yung labanan, yung sisiraan sa likod. Ba't ilabas mo? Kunwari, merong kino-convert sa inyo na mali si Brother Francis. Labas yung ebidensya. Medyo matagal-tagal na lang kung hindi na nakaharap. So, pero nasa Berean na rito para mag-compare both sides. Kunin ng both sides para lumago kayo. Hindi tayo kampi-kampi na, hindi kampi-kampi na, hindi. Kunin mo yung side niya, kunin mo yung side nito, compare mo, malaman mo. At pinahintulutan ng Diyos lahat ng denominasyon dyan para kumilos ang manampalataya. Work out your own salvation. Hindi sila pinahintulutan dyan para mangdaya lang. Pinahintulutan sila dyan para palakasin din yung magiging Berean. Yung tunay na may Espiritu ng Diyos. Bakit nalakas? Bakit nalakas? Na-compare nila ng patas. Marami pang tayong kapatiran, hindi pa nag-compare ng patas. Hindi natutuloy yung interview sa camp meeting, hindi na follow up yung makinig sa ibang broadcast. Tanong, yung anak, hindi na nautusan. Medyo at rasante. Pero kung nagawa yan, ako super church. Super church, hindi lang galing mag-report sa booklet. Super church talagang nakatayo sila sa Biblia at kaya na humarap sa iba. 1 Peter 3:15. So dito, 1 Peter 3:15, isa sa kanila, kung Nicolaita, iiwas, kita-kita. Yung, kunwari, tama siya, pero hindi lang niya kayo paliwanag. Magtsaga siya, magpakumbaba siya. Kahit tumagal pa yung usapin. Hindi naman sila nag-aaway eh. Pero isa nga Nicolaita, ayaw niya pag-usapan niya. Mag-groupies siya kung pinipilit mo. Ayaw ko na nga pag-usapan yan eh. Diba? Pwede naman manong eh. Hindi man kailangan sa harapan ng maraming tao. Pwede naman nakasulat naman yata.
Oh. Pagkatuwiran. Oo. Sabi nga ni Barbara, upuan niyo ako kay John Cor. Baka ako ang nagkakamali, di ba? So, yan yung master key. Yan yung dugtong dito. Kasi marami rin gumagamit ng term na yun, pero ginamit na sa emotion. Yung interpretasyon na naman, mali kayo nasa titik, kami nasa espiritu. Pero pagdating sa sharing, umiiwas na. Kunwari yung punto na yun, umiiwas na, ayaw na sagutin. Hindi iba yung topic. Brother Bernard. Di ba meron kong ka-sharing? Nare-reserve ko sa kanya na, kasi nga meron siyang tinanggap na aral. So meron ka tinanggap na aral, magkaiba kayo ng aral. Tapos share mo na yung, una syempre, yung pagiging beren, di ba, pinatanongin mo muna yung aral. Kaya, bago mo i-share yun sa'yo. Ngayon, kaya syempre, gusto mo muna yung evidence siya, hindi mo pa ma-share yung side mo. Kasi nga meron siyang ebidensya. Paano mo i-apply sa pagiging bereya kung hindi mo pa siya ma-share dahil meron nga siyang ibang doctrine na... Hindi mo pa alam. Hindi mo pa alam. Dahil say, alam mo na nga rin. Pero... Detalye ba alam mo? Kasi nga, di ba parang... Ubus mo na ba lahat ng ebidensya niya? Respect niya. Parang... Hindi balik tayo. Ubus mo na ba lahat ng alam niya? Ubus mo na ba lahat ng ebidensya niya? Pag hindi mo na ubus, magpakumbaba ka, ikaw yung magpaturo. Amen. Tanong, ikaw yung magtanong. Yan na interview Sa camp meeting dapat meron yan. Kahit underdog muna yung young people natin Ano to? Kumari, ayaw nila young people. Gusto na pastor magturo. Ay, pastor magturo Young people naman natin yan. Anak naman natin yan Ano po pag ubus mo na yung evidensya na tapos gusto mong i-share sa kanya? Kaso nga, parang... Ganito, Brother Bernard. Huwag ka muna mag-share kung hindi mo pa alam yung doktrina niya. Pero ganito, kung hindi naman yan sabay same paksa, pwede mo na i-share. Kunwari, nag-aral ka sa kanya, pero napagod na siya. Pwede ikaw mag-share naman. Diba? Hindi ikaw lang yung tanong ng tanong. Pwede, kung hindi naman siya sarado, pwede mo i-share. Kunwari, interesado siya sa aral mo, pwede mo i-share. Wala nang problema doon Last question kanina ko pang gusto itanong. Paano nga kasi, di ba, hindi naman lahat na bumabasa ng Bible, yung mismong tinanggap na apostol, na unawa nila, ay paano malinisir na yung unawa ka ng apostol sa aral nila, ay same kayo ng pananaw o unawa ng... Paano malaman same kayo ng pananaw? Pareho kayo ng doktrina ng apostol. Pag interview niyo, malalaman mo pareho ang paliwanag Kahit hindi pareho paliwanag, yung konsepto pareho. Sa apostol na kayo, At ito kung may buhay na apostol, yung sinabi ko ba kayo nakasulat. Ulitin ko may titik ng nakasulat. Lahat naman maangkin sa nakasulat. Pag kinumpare mo yung tama sa mali, isipin may paliwanag ka sa nakasulat. May paliwanag siya sa nakasulat. Mas paliwanag yung sa tama. Yung tamang paliwanag, mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa mga major doctrines. Major, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi ba mo dati namatay na? Mga patay na? Yun nga, inakasulat sa kanila. I-compare mo yung paliwanag ng tama at yung paliwanag ng mali. Hindi yung parehong mali Yung isang tama, isang mali. Pag kinumpare mo, maliwanag pa sa sikat ng araw yung tama. Yung sinulat ng apostol, Napaka-dishonest na ng tao kung ayaw niyang aminin. ngayon, dahil patay na sila, ang nagpapaliwanag kayo niya sa Espiritu. Kailangan sila... Yung asal nga, lalabas sa asal. Kasi pareho kayo may paliwanag Diba? Ibig sabihin ganito, Bernard, mayroon akong ka-chat sa Facebook na dating na ayaw lang niya basahin yung booklet ni God kasi baka sabihin na iba, natuto siya doon. Sinagot ko siya doon. Ang sa Diyos, hindi ka biglang may alam, mag-aaral ka rin sa iba. Yan ang pagpapakumbaba ng Diyos. Matututo ka rin sa iba, hindi ka biglang marunong sa sarili mo. Bernard, Yung pagiging bereyan ba at pagiging bukas, masasabi ba natin na walang mali yun? Pwede kang walang mali sa lahat ng paliwanag mo. delay lang. Ang sabi ko, pwedeng delay yung baguhan, pero hindi pwede habang buhay. Yung ibang grupo habang buhay, huwag kayo makikinig yan kasi Asian. Bakit ko sinabing delay? Diba meron pa ko sinabi dito, layuan? Ganito, huwag nga batiin Sabi ko delay yan, kasi hindi pwede habang buhay na maging mangmang sila
sa pagpapatunay. Sabihin hindi sila lang. Utang mo lang yung delay. Pero eventually, bawat isa kailangan tumibay sa salita na alam niya saan yung tamang mali sa salita. So yung mga nandalaya, kailangan alamin din nila later on. Aayusin lang yung master key niya. Pag nag-mature na ng konti, kung mayroong gumagabay, talagang papa-interview, kahit makinig muna sa broadcast na iba. Pero Francis, ito yun. Na-encounter ko ng tanong ito. Paano mo masasabi na ikaw yung pinakatama? Sa lahat na nag-claim, sila yung tama. So it is proper to say na sabihin natin, tayo ang pinakatama sa lahat. Ganito, hindi masama mag-claim. Ang problema, mapapagkamalan nilang Nicolay ka ka. Di ba? Kasi Berean tayo, di ba? So, pag Berean, kinukuha natin lahat ng tama. Yun yung paliwanag ko. Kaya sabi ko, palalaman ko na kami ay tama kasi kinuha namin ang lahat ng tama. Kaya ito biblical. Ang tanong ko sa iyo, Kumata sino nagsabi? yan ba ay pwedeng isagot natin na gano'n ang sagot natin? Common sense eh. Kinuha yung talento nung nagbaon. Yung nagbaon, yan yung hindi umabante. Kinuha sa kanya, ibinigay dun sa marami. Bakit dumami kabila? Berean siya kasi. Hindi siya takot siyempre sa parabola negosyo, di ba? Sa type natin, investment. Alam niyo, parang investment pa rin, parang negosyo rin pala yan. Bibigyan ka ng blessing dyan, para ramihin yung talento mo. Hindi siya natakot makipag sa palaran sa negosyo. Ngayon, dito sa spiritual, hindi ka takot na lumago ang kaalaman mo, mapulot mo pa sa iba. Hindi kasi yung loyal sa isang samahan na kailangan dito ng marinig, yung anointed, lahat yan lihis, kawawa. So, ang plano ng Diyos, katulad nung wise na nakabili na. Hindi na nakasulat, pero understood mo, nakabili. Kasi yan ang pinayo nila sa foolish eh. Nakabili na sila in advance. Yung maagang nakabili, para yan yung nagnegosyo na ibinigay sa kanya yung talento. Puputin doon sa kaunti, ibibigay pa doon sa meron. Tipo yan yung tangkay ng halaman. Yung ilalim na naging dilaw, alam niyo naging dilaw, nakita niyo yung mga dilaw. Yung inaani na palay, dilaw yung tangkay pag anihan na. Yes. Bakit naging dilaw? Hinog na. Kulang. Matured na. Kaya nabasa niyo yung content. Hindi. Kulang paliwanag nyo. Aaningin. Sabi ni Bert Jackson, sabi ni Bert Jackson, buhay. kulang paliwanag mo. Mataba. Kinuha yung sustansya sa tangkay, dinala doon sa buhay. Kaya nga sabi ko, kinuha nga. Sa creation ng Diyos, kinuha yung sustansya sa tangkay, dinala sa buhay. Ganun na rin yung talento, kinuha sa huling araw, kinuha doon sa sigurista. Ano sigurista? Ay, para hindi tayo madaya, huwag na tayo makinig ng ibang aral. Sigurista. Nakabaon na nga eh. Yung talento eh. Sure, nakakredo na, nakadogma na, naka-articles of faith na, yung ilang katotohanan na alam nila. Nakapix na. Binakon na yung talento. Wala nang mababawasan dyan. Nako, kung... Perfect. Ibig sabihin, yung pagiging Berean, yun ang pinakatama. Yun ang nagnegosyo dun sa talento. Yun ang pinakamalaki, marami. Yung nasa gitna, may half-half dun. Yung pinakamarami, yun ang pinaka-Berean. Sabihin, tanong, posible ba na nasa iyo lahat? Posible. Kasi namumulot ka. Galing nga sila sa sasutang namumulot eh. Yung collective revelation. Wala daw sarili. Buha yan. Sino nakaalala nito? Buha Kefra. Buha Kekan. Buha Keke Jackson. Ang labasilo. Okay. So, hindi lang naman level 1. Halos lahat na level ganun. Sarado. Kahit level 4 na po. Kami yung pinakamalaki ng revelation. Pagdating sa sharing, walang pakinggan yan. Kasi luma na yan eh. May share ako ron eh. Hindi ko na tuloy mag-usap. Hindi ko pinapansin. So, sa level 2, level 3, ganun din. Kontento na tayo dito. Pusot ka na dito. Pusot ka pa sa labas. Yung mga tanim ng tao na yan, hindi ko nakita yan. Hindi lang halata. Pero ano ba yung plano ng Diyos? Yung nakasulat sa Biblia maliwanag, ano ba yung
instruction ng propeta. Hindi talaga nasusunod. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. So, balik doon sa pinakatanga. Kaya nga, nung time na Pastor Danny, nag-time na sinulat na ilibuan na sulat dahil wala sa sulat in one, diba? Sa general release. Lahatin na natin. Lahat ng nakasulat, ganito, ang pakayan doon, unti-unti. Nagpauna na si John na sinabi niya, Nagsabi si Juan na ano ba ang ipinasusuri? Di ba sinabi yun? Sa unang Juan 4, tungkol sa Antikristo. Ang pinasuri, sabi ni Juan, suriin niyo ang Espiritu. Kung siya ba ay sa Diyos. Hindi pinasuri doon yung, anong tawag na? Tawag dito? unang Juan 4. Unang Juan 4. By the spirits were the deity of God. Yung spirit na yan, ganda susok ni Bert dito. Yung asal, yung master key, doctrina rin yan. Ugali kasi yun eh. By the spirits were the deity of God. Eh, siyempre, ang spirit nila, yung doctrina ng nakatitig. Hindi. Ano ba yung kilos ng tao? Kaya nga, Brother Francis, sinabi mismo ni Juan na yung sinabi nila, yung ilan ha, hindi naman lahat pa naisulat eh. Pero sinabi ni Juan, pinauna niya, na yung ibang epistles na isulat na. Sabihin natin, yung talagang scriber nung panahon na yun, na isulat na yun, sinabi, inaral ni Kristo eh. Ngayon, doon sa batayan, hindi ang batayan, hindi yung lamang nakasulat. Kasi titik na yun eh. Kundi, ang batayan, yung ugali. Kasi doon sa ugali, nandun yung katangian ng maka-Diyos at saka doon sa espiritu ng Diablo, yung hindi ko nakakabo, yung espiritu. Kaya sabi ni Juan, suriin ninyo ang kanilang espiritu. Hindi lang pinasuri yung aral eh. Pinatingin sa kanila, nandun sa loob nila, yung espiritu. Kung masasabi nyo, kung ito nga ay sa Diyos o hindi. Let's say nagkakamali ang tao. Pero ang espiritu niya ay open, magpatuwid. Hindi masama magsapin niya. Yan ang mabuting, Ngayon, ang nangyari sa denomination, hindi nila kapag yung magkabere. Ang nangyari, may paiba lang, huwag na makinig. Sobrang mapanghabol yun. Yun yung mali. Wala nang patas na pag-aaral yun. Sa iba. Tingnan nyo, ito pa, tanda ko nila. Commute tayo. Nangyari ito sa mga apostol, no? Apostol na na, Ha? kilala natin ang sinong naunang apostol kay Pedro at kay Pablo. Pwede natin ang aplikasyon ng Espiritu sinasabi ni Juan. Nang si Pedro ay talagang saksi, talagang kita niya, hawakan niya ang salita ng buhay. Si Jesus yun eh. Hawak niya. At yung Espiritu nandun kay Jesus, alam na alam ni Pablo yun. Ay ni Pedro. Tingnan niyo nangyari. Nang si Pedro, at na si Pablo ay papasok na sa Kristyanismo. Before that time, inusid niya ang Espiritu ni Pablo galit sa mga Kristyano. Pinatay nga eh, di ba? Ngayon, lumabas ang Espiritu na kay Pablo kung siya ay sa Diyos o hindi. Nung siya'y tinawag ng Diyos, nabago lahat ng kanyang gawin. Binaba ni Pablo yung kanyang sarili. Talagang down to earth. Nagkamali siya, humingi siya ng tawad sa Diyos. Ito na ngayon. Sa mga panalita ni Pablo sa Efeso, sa mga taga-Efeso, meron siyang salita na mukhang boastful, Sabi niya, ang pahayag na ibinigay sa akin ng Diyos ay hindi na ibigay sa kanila. Espiritu yun. Hindi yung pagmamalaki. Kasi ang sinasabi niya, totoo talaga. Ngayon, paano natin mapapatunayan yung Espiritu na sa Diyos? Nang ma-encounter niya si Pedro, may kamalian si Pedro ginawa eh. Tungkol sa mga hindi, tama ba, Pastor Danny, di ba? Si Pedro, pag wala yung mga kasama niyang Hudyo, mga apostol, ibig sabihin, tumidikit siya sa mga hindi. At ginagawa niya kung ano yung hindi, di ba? Yung kultura na Naging bias na ako. yun, nagiging gano'n siya. Ngayon, pagdating ng mga Hudyo, pagdating ng mga Hudyo nga, kasama yung apostol, umiiwan siya, inaabutan siya ni Pablo. Dito ma-apply natin kung ang Espiritu sa Diyos. Nagpakorek si Pedro.
Hindi ito. Si Pedro may aral eh. Pero nagpa-correct yung sinasabi natin Espiritu, doon mo makikita yung aplikasyon nun kung siya sa Diyos. Nang malaman niya, matimbang niya, na ang sinasabi ni Pablo tama at mali siya, umamin si Pedro. Nirecognize niya yung sinabi, sino nauna ba? Kasi kung seniority ang pag-usapan, nauna si Pedro. Saksi pa niya, pinilinan pa. Pero makita natin ang pakubaba si Pedro. Yung sinasabi nga natin ito, ang sabi ni John, malalaman nyo kung sila sa Diyos dahil sa Espiritu. Kasi yung Espiritu na yon, yun ang magpapatunay kung sila sa Diyos o hindi. Kapag dumating po yung katotohanan. So kung mali ang iyong aral, pero tamang yung Espiritu, mapupunta ka sa tamang aral. Kasi nabi rin ni Pero Brother kung alam mo lahat ng tamang aral, pero mali ang iyong Espiritu, Diba sinabi ni mapupunta Brother ka rin sa list. Sabi ni Brother Van, I'd rather, mas gusto mo makifellowship sa mga taong may kamalian sa aral. Sabihin natin, kapos sila sa aral. Pero tama yung Espiritu nila, yun eh. Sabi ni Brother Van, mas gusto mo silang kasama. Pero doon siya nagsasabi, alam nila ang katotohanan. Pero mali yung kanilang Espiritu. Sabi ni Brother Van, hindi siya pwede makisama doon. Gusto ko lang habulin, mabilis lang ha. Punta ka lang po. Pwede ba ng sandali? Yung payag na kapag na dito, paunatuhan ninyo. Okay. Alam niyo po sa inyo pagkalikod nyo ito, ako nagpapakorek ako eh. Nagpapakorek ako pag ako mayroong tinatawag na sinasampalatayanan na hindi ayos sa Biblia. Kaya kapag kinurek mo ako, titignan ko yung pagkorek mo sa nakabatay. Baka sa ilang. Pag kinurek mo ako, nakabatay sa aklat ng Panginoon, matutulog. Kaya na kapatid. Ngayon, yung espiritu ng kamalian at espiritu ng katotohanan, ipinahayag ng mga apostol na ating nakikilala. Ngayon, paano makikilala yun? Dahil siya ay nagtuturo. Yung salita na lumalabas sa kanyang espiritu yun. Bagamat siya bumabasa ng ticket na nasa Biblia, malalaman mo rin naman na kung katotohanan yung kanyang sinasabi o siya sinasamahan ng espiritu ng Panginoon. Malalaman din naman Kasi ako, kapag halimbawa, kapatid, sa pagturo, nagpahayag turo sa espiritu Di ngayon, titignan ko yung sinasabi niya sa aklat ng Panginoon. Kung tama ba yung kanina. Kahit kung tama, pero kapag mali, ako ikakala ko muna yung kanya na ako. Kasi may panahon talaga yan may panahon yan ang pagtutuwid ng Diyos Kaya, siyempre ang tao, tagapagturo, hindi ka naman magbubukas sa kanyang isip Hindi ka magtutuwid. Diyos, siya ang nagbubukas. May komisyon hindi pa binubuksan, hindi pa panahon, wala ka magagawa. Huwag mong ipilit. Kaya gagawin mo rin langin mo. Kung ikaw ang binuksan, na may pag-ibig. So, si God, may sinabi si God sa booklet niya, naturo ko na ito, ulitin ko lang, para marunong kayo sumagot nagsampo na kami sa Facebook nila, yung mga nabakabasa na yan, yung nabasa sa yung pangalan. Isa lang siya, meron pa iba. Nagtataka ko bakit pinanilalabanan na yung statement ni Barbanang, right spirit, wrong doctrine. Yung pala galing ni God. Sabi ni God, paano nga magkakaroon ng tamang espiritu kung mali yung doktrina? Baliktad, dapat tumama mo na yung doktrina bago tumama yung espiritu. Naintindihan ko si God. Kasi, yung ibig sabihin ni God, tamang doktrina, tama yung asal, binaliktad lang yung term. Yung tamang asal, saka ka maturuan ng tamang espiritu. Tamang gagawin. Yung asal na yan, tinalim niya sa doktrina, ito yung term natin master key doctrine. Doktrina din yan. Kasi yung iba sa mga yan sa amin, huwag lang gawin doktrina raw yan. Doktrina yan Pero, ganito, hindi kasi necessarily alam ng tao yung term na yan. Hindi alam ng tao ipaliwanag yan. Pwede, mga tao, babago alam niya, pero yung espiritu niya, nanahan. Hindi niya alam yung aral, ha? Ito, sasakyan ko si Margaret.
Pero yan ay aral sa Biblia. Gumana lang sa kanya. Nag-manifest mo na sa kanya yung aral ng doktrina bago niya natutunan. Pero doktrina pa niya. Yun lang pang sa kanya. Para may ayos lang yung labanan na yan. At for last, 1 Corinthians 13, susog sa pinag-usapan natin. Even if I have all knowledge and understand all mysteries, so pwedeng tumama ka sa specific key. But have that love. Yung love na yun, doktrina rin yan. That abideth not in the doctrine of Christ. Itong doctrine, kasama niya yung love for the brethren. Patas na ba? Pag inunawa mo yung 1 John, chapter 2, chapter 3, chapter 4, pag patas sa brethren yan. If you don't have that doctrine of Christ, yung love na yan. That love for the truth. Rejoice not in iniquity, but rejoice in truth. Hindi mo pa alam ang lahat ng truth. Pero habol mo yung truth. Paano mo habol ang truth? Sa tamang paraan. Hindi sa Nicolaitan na paraan, kundi sa Berean na paraan. So, even if you understand all mysteries, understand all knowledge, even if you can say to the mountain, be thrown to the sea, even if you burn your bodies for the sake of the gospel, if you do not have love, yung love na yun, sasabihin natin, may pag-ibig kami, nagsakripisyo kami, naging kawang-gawa kami. Unawain natin love, yung love na yan. Love for the truth, love for the word, yung pagkilot, yung manifestation ng pagka-Berean, yung repentance, Berean repentance. So, susok yan. Kung nakikita nyo yung unity ng mga term na to, yung ethic, yung try the spirits, balik yan, Corinthians 13 din, 1 John chapter 4 din. If you say you love God, but hate your brother, isa pa yan. Hindi love namin siya. Hate, pag sinisiraan mo, nang di patas. Kahit imagination mo, love. Pero ang application mo, hindi patas yung ginawa mo sa kapatid. Hate yun. Hindi mo lang aminin. Marami na nagsasabing, wala silang hate, pero hindi nila alam yung ginagawa nila. Mali-mali yung ginagawa nila. So, yan, huling susok. Okay? Talakpakan natin ang Panginoon. Tayo na lahat. Practicein natin.